And I invite you to open your Bible in that same text. Binasa natin kanina, Hebrews chapter 10. This is a part 2 of the message last Sunday, which is ang pinaka-goal ng author is to exhort yung mga manampalataya na magpatuloy, to endure, magpatuloy sa panampalataya sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan. Last time we've seen na medyo hindi madali ito. Hindi madali in their context na magpatuloy dahil sa life-threatening situations na meron sila. So they are bent na bumalik na lang sa dati kasi may protection, tapos hindi pa sila isolated sa kanilang mga pamilya. Kaya mas convenient for them to go back to the old faith, the old ways. But we've seen even kanina sa ating Heidelberg Catechism that the Christian faith, although secured tayo, may element siya ng sacrifice. Especially sa pagsunod sa Panginoon. Kaya yung challenge sa ating kanina ni Bro Gian is that kung walang sacrifice na part, kung walang hardship na part yung ating panampalataya, that panampalataya must be put to the test. Kailangan matest yan kung totoo ba. Because the Bible is clear, sabi ng Apostol Pablo, sabihin mo sa lahat ng mga gustong sumunod sa kalooban ng Diyos that they will suffer, they will be persecuted. At sinabi din ng ating Panginoon sa Kristo yun, no? If anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. So, ang pagsunod kay Jesus Christ, alam mo na simula pa lang, merong cost, hindi siya madali, but rewarding din naman. And nakita natin last Sunday, na sa pagsunod sa Panginoon sa Kristo, meron tayong basis of endurance, which is yung ginawa nga ni Jesus Christ. And then sinabi din sa atin, yung mga, how does on the ground, paano natin masabi at paano natin matutulungan yung bawat isa sa pag-endure. Una, yung pagre-remind, no? I-stir up one another, i-encourage lagi ang bawat isa. Sana nangyayari sa ating conversation, dito sa ating Discovery Bible Studies, and even sa ating mga random chats sa Messenger. Sana nagpapaalalahanan tayo sa bawat isa na magpatuloy. And you see, nakita rin natin na importante ang community sa Christian faith. Para magpatuloy, importante ang community. Kung walang community, kung hindi ka part ng isang grupo naman ng palataya, magiging mahirap sa iyo. In fact, imposible ang paglakad Kristiyano. And lastly, nakita rin natin kanina, kaya kinanta natin yung Almost Home, na isa pa sa mga dahilan, isa pa sa paraan ng pagpapatuloy sa panampalataya is to always look forward, to live as if si Jesus Christ ay darating in the next hour. Gusto kong tanongin ulit yun ngayon. Paano ka mamumuhay ngayon kung alam mong darating na si Jesus Christ bukas? How would you live? How would you spend your time? How would you spend, ano magiging laman ng mga usapan natin kapag darating si Kristo, kapag alam natin na darating si Kristo bukas? Yun ang gusto mangyari ng author, na mamuhay ka as if si Jesus Christ ay darating sa lalong madaling panahon. Hindi the next 2 years, but as soon as possible. At sa mga panahon na madalas, sabi ng Bible, hindi ine-expect ng marami. Darating si Jesus Christ sa panahon hindi ine-expect ng marami. And so, blessing yun sa atin, no? Dahil alam natin na si Jesus Christ ay hindi darating, hindi natin alam kung kailan darating si Jesus Christ. Blessing yon. Kasi nagre-ready tayo every day. Kapag alam, example, sa mga in our experience, kapag in-announce ng teacher yung deadline, the day before, doon pa lang gagawin yung assignment, doon pa lang gagawin yung project. Kasi bukas pa naman yung deadline. Kasi sinabi sa atin ng Panginoon sa Bible na walang nakakaalam yung oras na yon. Basta darating siya. And we've seen last Sunday what God wants from us. And I think laman siya ng ating mga usapan, no? Nakikita natin na what God wants from us is not sacrifice, but obedience. Pagsunod ang gusto ng Panginoon. At yung pagsunod na ito ay umuusbong o dumadaloy mula sa buhay na binago ni Kristo sa New Covenant. Tinanggal ang pusong bato, nilagyan ng pusong laman,
at sinulat ang utos ng Diyos. So yung pagsunod ng isang Kristiyano ay dumadaloy mula sa isang pusong binago na ni Kristo. So it's not about perfection, it's a new direction. Hindi perfection, bagong direction na obvious kung titignan natin ang buhay ng isang Christian. Sa panahon natin, madaling lumipat from one church to another church. Napakadali, especially sa Manila. Nung galing akong A3, kausap ko yung mga, may kasama kami sa fellowship na mega church yung church nila. Malaki talaga. Nung wala pa daw ang mga Victory and CCF, yung anong malaking church na yun, yung Impact Church, yung mga malaking churches sa Manila. Nung wala pa yung mga churches na yun, nandun na yung Faith Fellowship Aurora, FFA. Sila na yung malaking simbahan. And dahil nga parang ang nangyayari kasi sa mga churches ngayon, parang competition, business, no? Parang dito sa Santiago, nung wala pa yung mga malaking mall, ang ganda lang kita ng palengke. Nung dumating ang Robinson, kumikita pa rin naman sila, pero humina. So nangyayari, sabi nila, para mga churches ngayon, pagandahan ng service, palamigan ng aircon, palambutan ng upuan, pasarapan ng kape. Kung saan yung mas maganda yung offer, doon ako. Ganon daw yung nangyayari. So talagang tignan niyo yung impact ng simbahan. Kahit ang daming malaking churches ngayon, ang daming simbahan, Jesus Reigns alone, nakita niyo yung sa Isabela, kulang yung Ilagan, di ba 10,000 seating capacity? Kulang. Madami nagre-reklamo hindi nakapasok. Pero sa dami ng simbahan ngayon, ang tanong ng kasama namin matanda, si Pastor Ton, Pito ng tao namin sa kanya, bakit sa dami ng simbahan, ang church ay hindi maramdaman? Hindi maramdaman ang presensya ng mga Kristiyano. Laganap pa rin ang kasamaan, ang corruption. HIV/AIDS, number 1 ng Pilipinas. You see? 59 cases a day. Ganun. Bakit ganun? Bakit hindi maramdaman ng mga Christians yung presensya ng mga Kristiyano? Because right now, tinuturing ng marami ng Christianity is just some kind of ritual and religion na ipe-perform mo every Sunday. But the Bible tells us, and it's very clear in Hebrew na hindi siya ganun. Christianity requires accountability. Christianity is a life changed by God. Hindi siya every Sunday lang. Buhay na binago at patuloy na binabago ni Kristo. So the encouragement sa mga Hebrew believers ng mga panahon to ay magpatuloy sila sa buhay na ito. At ngayon, makikita natin kung paano niya in-encourage yung mga Christian. Mag-impart kayo ng community. Hindi yung pag-ayaw mo, transfer ka. Hindi. Remain, be disciplined, and commit to a faithful community. But at the same time, makikita natin in the next passages na binasa na natin kanina, beginning at verse 26, nagbigay ng warning yung author. Verse 26 din yung mga kapatid. Sinabi niya na dyan, for if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of truth, there no longer remains a sacrifice for sin. Isa sa mga paraan ng author para i-encourage yung mga manampalataya na magpatuloy, na kumapit, na wag sumuko, is yung warningan sila. If you don't live this way, kung hindi ka mamumuhay ng ganito, ayon sa kalooban ng Panginoon, ito yung posibleng mangyari sa inyo. We need warnings. Diba? Sa mga daan, kapag kayo sa mga nagdadrive, may warning. O kaya sa mall, slippery. Maging careful ka sa paglakad kasi madulas. We need warning so that tayo ay magiging careful sa ating paglakad. At mga kapatid, yung hindi yung part ng shinare ko, nagpipiyok talaga ako. Mga kapatid, itong warning na ito, kung napapansin niyo yung series natin, ay pang-apat sa 5 series of warning sa Hebrews. Ang goal ng Hebrew ay ma-encourage yung mga mananampalataya na huwag sumuko o di magpatuloy. Paano niya pinapakita yon? Yung kagandahan ni Kristo, yung kapangyarihan ni Kristo, yung kayamanang nag-aantay kay Kristo. Ganun niya pinakita. But at the same time, nakapalaman sa mga pagpapakita ng kagandahan, kapangyarihan at kahalagahan ni Kristo,
ay yung mga warnings. At pang-apat ito. At itong warning na ito, binasa ko kay Grace kagabi, no? Ay, kanina umaga lang. Binasa ko sa iyo pala. Binasa ko sa kanya, anong naramdaman mo? Takot ako. So, normal na matakot ka pag nakakabasa ka ng warning. Kung hindi ka natatakot, kahit na may warning, may problema sa iyo. No? Because a warning from danger gives us wisdom. Binibigyan tayo ng karunungan na dapat maghanap ka ng lugar kung saan ka magiging safe. So warning is good. Good for the believers then, good din sa atin. Yung word na ginamit dyan, mga kapatid, in verse 26, yung for we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of truth. Yung word na receive ay same na ginamit niya sa mga nagdaang series na nakikita natin. Nagbibigay sa atin ng idea na itong mga believers na ito ay mga believers na tumanggap, nakatanggap, or kumapit. No? Ito ay ginagamit usually, madalas sa New Testament siya ginamit, at ang ibig sabihin na ito ay kumapit sila. Naranasan nila. Either physically na ginagamit, kumapit kayo, or spiritually speaking. Example in John chapter 1 verse 12. In John chapter 1 verse 12, I think memorize ng iba sa inyo ito, no? But it's good to read from the text. John chapter 1 verse 12, ang sabi, but to all who did receive Him, the same word, receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. They've received something. Itong mga taong to, itong mga manampalatayang ito. They've received something, they've experienced something. Sabi ng salita ng Panginoon, these people have received the knowledge of truth. At yung nagsulat nito, sinasabi niya, binibilang niya yung sarili niya. Nakasama ako sa inyo na tumanggap ng knowledge of truth na ito. And then dun sa warning na, dun sa sinabi niya sa may unang linya, for if we go sinning, not when we go sinning. Hindi siya normal, ha? Hindi siya normal. May tendency lang. If we go sinning deliberately, kasali siya doon. Kasali yung nagsusulat dito na may tendency din siya to sinning deliberately. Sabi niya, if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but, verse 27, a fearful expectation of judgment and of fury, of fire that will consume the adversaries. May kaaway ang Diyos, at yung mga nagpapatuloy sa pagkakasala ay tutupukin ng apoy kasama yung mga kaaway ng Diyos. Ito mga ganitong passages ay medyo mahirap interpret in light of what we believe about the eternal security of the believer. Tayo naniniwala na once maniligtas ka ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagmamahal, walang makakapaghiwalay sa iyo sa pagmamahal na ito. At yung mga ganitong passages ay madalas nagagamit para sabihin na pwede kang ligtas ngayon, bukas hindi na. Pwede kang Kristiyano ngayon, bukas hindi na. Para sinasabi nila na ang kaligtasan ay pwedeng mawala. But the Bible is very clear na hindi na mawala ang kaligtasan. Kasi ang kaligtasan ay hindi nakabase sa iyo. Ang kaligtasan ay nakabase sa kung sino man ang nagligtas sa iyo. Kaya nagtanong tayo kay John MacArthur. Sabi ni John MacArthur, itong passage daw na ito, no, verse 26 hanggang verse 21, ay pwedeng bigyan ng title na ganito, The Tragedy of Getting Over It. The Tragedy of Getting Over It. Sabi niya, dahil sa passage daw na ito, tinatalakay nito ang mga taong nakarinig ng gospel, narinig nila yung patungkol sa si Jesus Christ, napunta sa mundo, nagkatawang tao, namuhay ng walang kasalanan, namatay para bayaran ng kasalanan, para mga taong makasalanan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang mga taong ito narinig nila, sabi ni John MacArthur, narinig nila yung gospel na yon. And nagkaroon sila ng privilege na mapakinggan yung Word of God. Ibig sabihin, umaattend sa church, umaattend sa Bible study. And to some extent,
nagkaroon sila ng pribilehiyo na maka-fellowship ang mga mananampalataya. Itong mga taong to, naranasan nila ang saya at pagpapala na maging part ng isang community, ng isang mananampalataya, ng isang Kristiyano. And to some extent, nagsabi din sila na ako man ay nananampalataya kay Kristo. Ako man ay sumusunod kay Kristo. Ako man ay Kristiyano. Nagsusuot sila ng krus, kagaya ko. No? Nagdadamit sila ng mga damit pang Kristiyano. Hindi sila nagmumura, hindi sila naglalasing, o hindi sila gumagawa ng mga bagay-bagay na nakakahiya. Pero sabi niya, sa kalaunan ay lumayo sila sa Panginoon. Lumayo sila sa Panginoon. Ito yung mga tao na ang mga puso ay minsan na-experience sa kanila. Sabi nila, naramdaman nila yung presensya ng Diyos. No? Naramdaman nila yung presensya ng Diyos. Posible din naiyak sila. Mayroon na kaya na pagkanta, umiyak sila talaga. Tapos lumuhod-luhod pa. Posibleng maranasan nila yon. Ngunit unti-unti, along the way, lumalamig ang kanilang paglilingkod kay Lord. Lumalamig ang kanilang pagsunod kay Lord. Lumalamig ang kanilang sa English, ang kanilang passion para mamuhay para sa Panginoon. At along the way, after how many years of being a part of a community, after how many years na nakaupo sila sa mga upang kagayang inuupuan nyo ngayon, at nakahawak ng mga Bible na hinawakan nyo ngayon, nakikita nila na ang hirap maging Kristiyano. Ayaw ko na. I don't want to be a Christian anymore. Bumalik na ako sa dati kong buhay. Mag-move on na ako from Christianity. At sila yung mga tinatawag ng mga apostates. Sila yung mga taong, gaya na binanggit ko kanina, nakarinig ng gospel, posibleng nabautismuhan, posibleng nagsabi na sila nananampalataya kay Kristo, pero along the way, tinatuan nila si Kristo, tinalikuran nila si Jesus Christ. Sila yung sinasabi ng salita ng Diyos ng mga apostates. Hindi talaga sila Christian. Parang Kristiyano, pero hindi. Parang sa farm, no, kapag nadadangay sa mga farm, sila yung mga tinatawag ng mga farmers na marapagay. Mukhang palay, pero hindi talaga palay. Time is a great revelation of truth. Along the way, ang katotohanan, ang oras ay nagpapahayag ng katotohanan. At sa 5 babala, sabi ni John MacArthur, sa kanyang komentaryo sa New Testament, no? Sa 5 babala na binanggit sa Hebrew, yung isa nasa may chapter 12, makikita natin in the next coming Sundays, no? Sa 5 babala, ito raw yung pinaka nakakatakot ayon sa kanya. Nakakatakot at pinakamabigat na babala sa buong kautusan tungkol sa mga apostates. Kasi it's possible eh. No, lahat tayo kapatid, kung titignan natin, mapapaisip ka talaga. Ginagawa ko lang ba to kasi feel ko na gawin ngayon? Baka along the way, maging apostate ako. Baka along the way, ang sigasig ko sa paglilingkod kay Lord ngayon, ang sigasig ko sa pagsunod kay Lord ngayon, baka along the way, hindi para talaga ako Kristiyano. Mapapatanong ka talaga eh. And it's good, no? It's good for you to ask that question. Because when you ask that question, you begin to examine yourself. Nasa pananampalataya ba talaga ako? Love ko ba talaga si Jesus? Nabago ba talaga yung puso ko? Ninanais ko ba talaga sa kaibuturan ng aking puso na sumunod sa kanyang kalooban at mas makilala pa siya? Mapatanong ka eh. Sa mga ganitong passages. And I believe yun din yung naging respond ng mga Hebrew readers ng unang panahon. That's why they need the encouragement na makikita naman natin mamaya in the preceding verses. Yung word na ginamit ng mga kapatid, yung sinning deliberately, sa may verse 26 pa rin, no? Merong verb at merong adverb. The verb is sinning, nagkakasala o nagko-commit ng pagkakasala. Tapos meron yung adverb, deliberately. Anong klaseng pagkakasala ito? Pagkakasalang nagpapatuloy. Tuloy-tuloy na pagkakasala, walang hinto. Kumbaga, kung titignan mo, natural lang yung pagkakasala sa buhay ng mga taong ito. Yung sinning deliberately, mga kapatid, ito yung
klase ng pagkakasala na sa original Greek word ay hamartano. Yun yung sin. There's the hamartia kapag noun. Kapag verb naman ay hamartano, which means missing the mark. Pinag-usapan natin kanina yung will of God. The will of God, yung kalooban ng Diyos. Ibig sabihin ng sinning ay gumagawa ka ng mga bagay-bagay na hindi kalooban ng Diyos. Yung sinasabi yan, namumuhay ka sa paraang hindi kalooban ng Diyos. Ayaw ng Diyos. At kung babasahin mo sa Bible, taliwas talaga sa salita ng Panginoon. Yung sinasabi yan na sinning. But I would like us to focus our attention more sa word na deliberately. Kasi yan ay nagdi-describe ng klase ng pagkakasala. Ang mga Kristiyano nagkakasala pa rin. Ang mga Kristiyano ay hindi perpekto. Walang perfect na Christian. All of us are still sinners. But there's the word deliberately. Ito kasi yung klase ng pagkakasala na pwede nating sabihin na ang isang tao ay peking Kristiyano. Kung yung kanyang pagkakasala ay deliberately, peking Kristiyano yan. Hindi siya totoong Christian. Because that's not the life of a Christian. Nakita natin, di ba, sa New Covenant? Ang New Covenant, ang ginagawa ng Panginoon is no longer utos na nakasulat sa bato, kundi utos na nakasulat sa puso ng Kristiyanong ito. Ganun ang isang Christian. Yung salita ng Diyos ay nakasulat na sa kanyang puso at wala siyang ibang ninais, kundi masunod ang kalooban ng kanyang Panginoon. Yung klase ng pagkakasala to, sinning deliberately means is the kind of sinning na nag-go through mental process. No? May bagay na questionable. Tapos pinanasis mo pa sa isip mo. Tapos binalanse mo. Okay lang bang gawin o hindi okay gawin? Anong sinasabi ng Diyos sa pagkakasalang ito? Sabi niya, hindi mo dapat gawin yan. Pero ano naman yung mga benefit na makukuha ko kapag ginawa ko itong pagkakasalang ito? At pinaprocess mo talaga sa iyong isip, pinaprocess ng mga taong ito sa kanilang isipan yung benefit na makukuha nila sa pagkakasalang ito. At pag nakita nila yung benefit, kapag kinumit nila yung kasalanan, kinukomit nila yung kasalanan. So pinagplaplanuhan nila. Ini-imagine nila itong klase ng pagkakasala na ito. No? Sa context natin sa panahon ito, the context of sin, ito yung klase ng pagkakasala na pinagplaplanuhan pa. Nilalagay yung sarili sa mga lugar kung saan mas madaling makomit ang pagkakasala ito. That's why the Bible tells us, mga kapatid, in Romans chapter 13, verse 14, ang sabi doon, make no provision for the flesh. Huwag mong bigyan ang sarili mo ng tsansa na magkasala. Kung may tendency kang magkasala sa lugar na ito, pagkasama tong taong ito, kapag nasa place ka na ganito, kapag ganito yung iniisip, or kapag ito yung napapakinggang kanta, kapag ito yung movie na pinapanood, kapag may chance kang magkasala, huwag kang pumunta roon. That's it. Make no provision for the flesh. Pero itong mga taong ito, itong people who deliberately sin, na hindi talaga Kristiyano, ang tanong nila lagi, how far can we go? How far can we go? Hanggang saan ako pwedeng pumunta na hindi ako nagkakasala? Hanggang saan pwede akong lumapit sa kasalanan na hindi ako magkocommit ng pagkakasala? Yan ang iniisip nila. Gusto nila mag-experiment. Gusto nila mag-explore. Pero ang isang wise na kapitan ng barko, hindi siya lumalapit sa iceberg. As much as possible, lumalayo siya sa iceberg. May iceberg pa lang sa 1 kilometer, lalayuan niya. Dapat hindi tayo lumapit doon. That's the Christian. Hindi siya nagtatanong kung gaano kalapit siya pwedeng lumapit at hindi magkasala. No. Sinabi sa may James chapter 1 verse 13 for 16, a man must not say when he is tempted, God is tempting me. For God has no dealings with evil and does not himself tempt anyone. No, a man's temptation is due to the pull of his own inward desires. Kay J.B. Phillips ito. Which can be enormously attractive. His own desires takes hold of him and that produces sin. And sin in the long run means death. Make no mistake about that, brothers of mine. Sin in the long run means death.
Ang pagkakasala, kapag nagpapatuloy yan, magdadala ng kamatayan. And the Bible tells us about the desire. Nagmumula talaga sa pagnanais. Una, ninanais mo, and then pirnasis mo sa utak mo, tapos nakita mo okay lang naman pala. And then you do the same. And then later on, nakita mo hindi pala talaga maganda. So it's a desire. But the Bible tells us, in the New Covenant, it's not just a change of action, but a change of desire. Ang isang Kristiyano, wala na siyang ibang ninanais, kundi ang makalakad sa kalooban ng kanyang Ama sa langit. Kundi ang makalakad sa kalooban ng Diyos na nagligtas sa kanya. That's the Christian. One who has been changed inwardly. Pero nandun pa rin kasi ang dating pagkatao, kaya may tendency pa rin siya to sin. You know, ang mga mananampalataya ay tinawag, tayo mga kapatid, brothers and sisters, kung kayo ay Christian, tayo ay tinawag upang labanan ang kasalanan, ang tukso. At hindi gawing bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yung sinasadyang pagkakasala. Bagamat nagkakamali tayo, nakagawa tayo ng kasalanan, nakakaisip tayo, nakakapagsabi tayo, hindi siya yung style or hindi siya yung normal na takbo na ng buhay natin. But the Bible tells us, kung ang pagkakasala ay normal na sa iyong buhay, kailangan mong suriin ang iyong buhay. You need to test yourself. The Bible tells us in 2 Corinthians chapter 13 verse 5, sabi ng Apostol Pablo, hindi niyo ba alam na si Kristo ay nabubuhay sa inyo? Oh, baka naman hindi talaga kayo na kay Kristo. I-examine ninyo ang inyong sarili para malaman ninyo kung kayo ay na kay Kristo talaga. So kapatid, ang sinning deliberately ay hindi tumutukoy patungkol sa pagkawala ng kaligtasan ng mga Kristiyano. Bagamat nga tayo ay nagkakasala, ito ay tumutukoy sa trajectory ng buhay. Ang isang peking Christian, along the way makikita natin ang trajectory ng kanyang buhay, yung direction ng kanyang buhay nagpapatuloy sa pagkakasala. Pero ang tunay na Christian, nagpapatuloy siya sa pagsunod sa Panginoon kahit na bumabagsak siya from time to time. You know, may illustration dito on forgiveness. Madalas ito yung ito yung challenge sa mga mananampalataya. If you grow in a family na abusive, if you came from a friendship na in-abuse ka, siniraan ka, we have always this tendency to not forgive. At yung unforgiveness ay nag-lead sa bitterness. At mga kapatid, kasalanan yun because pinag-utos ng Panginoon ay magpatawad ka. Magpatawad ka sa paraang, paano? Pinatawad ka na ng Diyos. Minsan, sabi ng, I think it's Austin, na sa kanyang commentary na may mga Kristiyano daw kasi na kapag nagpatawad na sila, parang yung axe, alam niyo yung axe? Yung wasay, ginagamit pang sibak ng kahoy. Yung wasay ay binitawan niya na. Tinago niya na, hindi na niya gagamitin. Pero hindi niya nilibing ang buo. Nakalabas pa rin yung hawakan. Kaya from time to time, nare-remember niya pa rin yung wasay kasi nakikita niya pa rin yung hawakan. O kung hindi niya naman nilibing ng buo, kung nilibing niya naman ang buo, gumawa pa ng mapa para alam niya kung paano balikan yung wasay. Hindi ganoon. When you deal with sin, deal it with talagang intention na patayin. Intention na tapusin. The Bible, si John Owen sabi niya, be killing sin or it will kill you. Be intentional sa paglaban niyo sa kasalanan at hindi niyo siya lalabanan para pahinain lang. Patayin niyo ang pagkakasalanan sa inyong buhay, pagkakasala sa iyong buhay. Kasi kung hindi mo papatayin, siya ang papatay sa iyo. Now, sinning deliberately ng mga panahong ito, ang ibig sabihin sa kanila ay exchanging Christ from their security. Si Kristo, ang buhay muna nila bago si Kristo. Yung reputation muna nila bago si Jesus Christ. Yung kanilang comfort bago si Christ. Kapag dumating yung panahon ng pagsunod sa kay Kristo ay naging discomfort for them, ang kanilang tendency is to go back sa pag-disobey kay Kristo.
And that's sinning deliberately sa context ng mga Hebrew believers. And sinning deliberately sa ating context ngayon, wala mang persecution, is this, yung temptation. Pag sinasabi mo na, mas enjoyable yung kasalanan ito. Temporary pleasures, gaya ni Esau. Ni Esau sa may chapter 12, na pinagpalit niya yung temporary pleasures, yung kanyang kabusugan, kaysa sa kanyang birthright. Ganoon ang nangyari sa mga Kristiyano minsan sa panagkakasala. Ini-exchange nila si Jesus Christ sa panandaliang comfort, panandaliang saya, na hindi naman talaga nagdudulot ng saya. Kapatid, the Bible warns us, listen carefully. The Bible warns us that there's fearful expectation of judgment and fury of fire that will consume this kind of people. Kapag ganoon ang buhay ninyo, may warning. In verse 28, hanggang verse 29, sabi ng salita ng Panginoon, kung yung mga taong nagwalang bahala sa Old Covenant, dun sa blood of bulls and goats, kung yung mga taong nagwalang bahala kay Moses at sa pinag-utos ng Panginoon sa pamagitan ni Moses, ay nagsuffer ng punishment, isipin nyo ngayon, gaano katinding galit and judgment ang nag-aantay sa mga taong magwawalang bahala kay Kristo. You see? The higher the person you go against, mas matindi yung parusa. Kung nagkasala ka sa isang kapitan, kakasuhan ka, syempre. Kung nagkasala ka kay mayor, anong klaseng judgment ang nag-aantay sa iyo? Kung nagkasala ka sa president, anong klaseng judgment at kahihiyan ang nag-aantay sa iyo? At kung magpatuloy ka sa pagkakasala laban kay Kristo, hindi pagsunod sa kalooban ni Kristo, anong klaseng judgment ang nag-aantay sa iyo? The Bible tells us, if God did not spare yung mga nag-reject kay Moses, wag mong isipin na ito-tolerate kanya kung patuloy mong i-reject si Jesus Christ. You know, in reading Old Testament, masyak ka talaga Mahasyak ka talaga sa severity ng Diyos in dealing with Israel kapag sila nagkakasala. Nakakatakot, nakakagulat. Lord, akala ko ba love ka? Bakit pinatay mo itong mga taong to? Bakit itong taong to tinupok ng apoy mula sa langit? Bakit ito kinain ng lupa? Bakit ito, Panginoon, ipinabato mo sila hanggang mamatay sila? Akala ko ba love ka? Well, God is love. But we tend to exclude yung kanyang pagiging kabanal, yung kanyang holiness. And mind nyo mga kapatid, hindi magkahiwala yun. God's holiness and love comes together. And you must understand it. No? God's wrath and judgment and love comes together. And it's good for us to be reminded of verses like this so that we will not assume on God. Kasi may tendency tayo na na okay lang, ang Diyos naman ay magpatawad. Magkasala ko ngayon, bukas hingi ako ng kapatawaran, hindi ganoon ng Panginoon. Do not presume on God's grace, on God's kindness. In fact, ang pagbibigay sa atin ng Diyos ng pag-asa na magsisi, hindi niya pa tayo ginajudge, sabi ng Bible, ay siyang maging dahilan dapat na tayo tuwing na magsisi, tumalikod sa pagkakasala at manumbalik sa Panginoon. At mga kapatid, like the unang tumanggap ng sulat nito sa mga Hebrew, we must understand na the Christian life is not about perfection. Yeah, on one hand, it's all about perfection, but not your perfection. It's the perfection of Christ. Christian life. But our Christian life, tayo na nandito ngayon, our Christian life is not about perfection. It's about a new disposition, a new direction of life. Bagong pagkatao. Because tayo na-transform na sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu nung in-apply sa atin ang Ebanghelyo. Because true faith ay faith na nagpapatuloy. Ang siyang dahilan kung bakit sinabi ng writer ng Hebrew in verse 32 na magpatuloy kayo. Magpatuloy kayo sa pagsunod kay Kristo. Magpatuloy kayo sa panampalataya. At ginawa niya yun sa pamagitan ng pag-remind sa kanila ng nakaraan. At sinabi niyang dahilan
Kasi itong mga Kristiyano ito, matagal na silang Christian. Ay, ilang taon ng Kristiyano? 20 years or 30 years? Something like that. Matagal na silang Christian. Sabi niya, mga kapatid ko, alalahanin niyo ang mga unang araw nung una kayong nanampalataya. Can you remember those days? Meron dito, bago pa lang nanampalataya. Alalahanin niyo ang mga unang araw, unang mga buwan, unang mga taon na kayo ay tumanggap kay Kristo. Sabi niya, anong ginawa niyo noon? Nung kayo tumanggap kay Kristo? You endured a hard struggle with suffering. They know for sure that the Christian life ay hindi madaling buhay. Merong struggle, merong suffering. Sabi niya, sometimes kayo'y pinapahiya. Sometimes kayo'y pinaparusahan publicly. Tapos isinasama pa kayo sa mga taong sila naman talaga yung may kasalanan, tapos dinadamay kayo. Parang si Jesus Christ. Si Jesus Christ wala naman talagang kasalanan, pero siya ay napabilang sa mga makasalanan, yung dalawang magnanakaw, dalawang kriminal. At nangyari ito sa mga Kristiyano ito. Dahil sa pagsunod nila kay Jesus noong mga panahon yun, marami silang pinagdaraanan. Meron daw yung mga time pa sa kanila na kinuha yung mga properties nila. Yung kapaboyeng Kristiyano ka, galit sa yung mga tao, tapos yung gobyerno, pabor sa mga galit sa iyo, sisiraan ka ng mga tao, kakasuhan ka nila, tapos ikukulong ka ngayon, yung mga taong galit sa iyo, kukunin yung property mo, yung pinaghirapan mo, yung pinatayo mong bahay o sasakyan. Ganun daw yung nangyari sa kanila. But the Bible tells us na itong mga Kristiyano to noong mga panahong yun, ano sabi? They joyfully endured the plundering of their property. They joyfully accepted. They joyfully endured the plundering of their property. Because what? Ano naging motivation nila? Because you knew that you yourselves had a better possession and abiding one. Parang sinasabi nila, nung writer ng Hebrew, alam niyo, nung unang panahon, di ba? Ipaalala ko sa inyo, ha? Na okay lang sa inyo mawalan ng ari-arian. Okay lang sa inyo mawalan ng baka, mawalan ng kalabaw, mawalan ng tupa. Kasi alam nyo, kapag ninakaw nila ito sa inyo, mayroong nag-aantay sa inyo ng bagay na hindi kailanman mananakaw. Kaya kahit na sinisiraan kayo, kahit na pinapersecute kayo, papatuloy kayo. Pero noon yun, ibang nangyayari ngayon. They're going through the same struggle, the same life-threatening situation, but they're beginning to consider to go back. Kasi mga kapatid, pwede tayong magsimula na okay eh. Ha? Sa pananampalataya, talagang nagbabasa ka pa ng Bible every day. Pray, join the Bible study, come on church on Sundays, give offering. Ano pa? Magpa-water baptism. You can do that all. But it doesn't matter and it will not matter kung hihinto ka somewhere. Because the Christian life is a continuing life. The Christian life persevere. The Christian life endure. At yun yung nagpapatunay ng isang tao ay Kristiyano kapag siya ay nagpapatuloy sa pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Pero ni-remind ito ng ni-remind ito ng author ng Hebrew for them to be encouraged na oo nga, we're in the same situation back then. Maybe 10 years ago or 15 years ago, we have the same situation, but we continued. And the reason why we continued, because we have hope that somewhere in the future, Christ will reward our endurance. Mga kapatid, that's it. For us to continue in the faith, para tayo makapagpatuloy sa pananampalataya, look forward. Look forward. Something's waiting. Sabi nung kinanta natin kanina, the trials and anguish, the troubles and anguish increase all the more. Dumami man ang pagsubok na dinaranas natin, they cannot compare to the glory in store. Mayroong nag-aantay na glory, mayroong nag-aantay na kadakilaan na kayamanan kasama si Kristo. At okay lang na pagdaraanan ko ang suffering na to. Okay lang ang mga challenges sa buhay because something is waiting for me. Something is waiting for me. Sabi nung author ng Hebrew in verse 35,
Therefore, since you know na meron kayong nag-aantay na kayamanan, i-reward kayo ng Panginoon sa inyong pagtitiis, sa inyong pagpapatuloy. Do not throw away, verse 35, your confidence, which has great reward. For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what has promised. Reward, what has promised, a better possession and abiding one. Real ba sa atin to? Baka yung sa prayer mo kanina bro, no? Baka namumuhay na tayo na parang this world is all there is. Para bang yung buhay natin at kayamanan natin ay nasa mundong ito. For the Christian, no. Ang isang tunay na Kristiyano na iintindihan niya na hindi ito ang kanyang totoong buhay. Pwede niya ma-enjoy ang mundong ito kasi ang Diyos pa rin ang gumawa nito. Pero ang mundong ito ay pansamantala lamang at meron siyang tunay na kayamanan na nag-aantay sa kanya. That's why he can endure sufferings. He can endure the struggles of being a Christian. He can endure na dahil Kristiyano na siya, iniiwasan na siya ng kanyang mga kaibigan. He can endure all of those because something is waiting for him. And that's what God has promised. Kinanta natin kanina, we look for a city that hands has not made. We long for a country that sin has not stained. Yun na inaantay lang sa Kristiyano. That's what he is waiting for. Something promised by God for him. Verse 37, for yet a little while and the coming one will come and will not delay. But my righteous one shall live by faith. In the coming Sundays, i-expound natin yung faith na yan in chapter 11. But my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. That's the Christian life. The Christian life is a life by faith. But it's not the kind of faith na passive, na uupo ka lang at tumatanggap. It's an active faith. Faith na buhay. Faith na sinusunod. Faith na gumagalaw. Faith na nagpapatuloy. That's why the writer of the Hebrews, sabi niya, kasakali ako dito, sabi niya, but sabi niya, we are not of those who shrink back and are destroyed. You see yung trend niya? Kapag nagbibigay siya ng warning, sabi niya, parang pag nagbibigay siya ng warning, mapapaisip ka na, Kristiyano ba talaga ako? Totoo ba talaga yung ginawa ni Kristo sa akin? Tapos along the way, kapag papunta na siya sa dulo, totoo! Kristiyano kayo talaga! Nagpapatuloy kayo! And we read that. From time to time, we need to examine our faith and test talaga kung tayo ay Kristiyano. But we need words of assurance that we are not those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and have preserved their souls. The Christian life, although may struggles, from time to time we fall, but our falling doesn't define us. What defines us is what Christ has done for us. And that's the reason that we will never be destroyed, sabi ng Scripture. We cannot be destroyed. We have faith and will preserve our souls. Ay papatuloy tayo, brothers and sisters. So press on. Press on into the Christian life. The Christian life is not easy. The Christian life is not always happy. The Christian life is full of challenges. And yet, it is possible. The Christian life is possible by the grace of God, by the sustaining grace of God, and by remaining to the spiritual habits, spiritual discipline na nakita natin yung mga nagdaan. So, brothers and sisters, you've been made for this. Ginawa kayo ng Panginoon para sa reward na ito. Magpatuloy tayo. Tuloy tayo. We'll end our message there, and hopefully, God willing, next Sunday, we'll go through ano bang faith? Faith. Ang daming tao na nag-describe about faith. But the Bible tells us what faith is, what saving faith is, and we'll know it by next Sunday. For the meantime, brothers and sisters, press on.
Continue in the Christian life. There's no other way. Continue in the Christian life. I invite you to pause for a while and meditate on God's Word natin napakinggan.